Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, sasagutin ko ulit yung mga tanong sa akin yung mga nag-PM sa akin sa Messenger and yung nagko-comment sa akin sa TikTok. So by the way guys, gusto ko mag-thank you sa mga nagpa-follow sa akin sa TikTok. So tumataas na yung followers ko and yung views. And thank you din sa mga patuloy na nagsusubscribe sa akin dito sa YouTube channel. And please, follow nyo rin ako sa aking Facebook page, okay? So, siguro, ilalagay ko, yung Facebook page ko is Pinay DH in Europa. Yun yung pangalan ng Facebook page ko, okay? So, yun guys. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Okay, so, let's start our topic. So, sagutin ko muna yung tanong sa akin sa TikTok ni Janela Josh. Sabi niya dito, Ma'am, mga magkano po magagastos po sa pag-a-apply? So, hindi ko alam kung yung exact amount kung magkano yung magagastos. But roughly, yung sa akin kasi nagastos ko is 120,000 pesos sa Pinas. Okay? So, depende kung nasa ang lugar ka. For example, lalo na kung nasa Mindanao, kakatulad may friend ako na taga Mindanao, so mas malaki yung nagastos niya kasi yung transportation, yung pagkain, ganyan. So, medyo malaki yung nagastos. Pero, yung nagastos ko kasi around, lang naman ako, malapit lang naman ako sa Manila. So, 120,000 lahat na yun. Kasama na yung placement fee, medical, visa, yung mga requirements ko. So, yun. So, roughly lang ganon. So, yun nga sinasabi ko, depende kung nasa ang lugar ka mag-a-apply o kung nasaan ka ngayon. Okay. So, yun. And then, may isa pang tanong na sasagutin ko. Sabi niya, ayun, so, same din yung tanong niya kung magkano yung magagastos. So, yun. And then, another question na laging tinatanong sa akin, kasi kaya hindi ko na sinasagot yung mga question nila sa comment section kasi halos pare-parehas naman. So, kaya gusto ko na yung comment doon, ginagawan ko siya ng video. So, kaya nga, mas maganda na mag-subscribe ka sa aking channel para yung mga video ko na i-upload is mapapanood mo at pwedeng masagot yung mga question, okay? So, pasensya na doon sa mga hindi ko nasasagot sa comment section kasi kung sasagutin ko kayo lahat, may trabaho din naman kasi ako, minsan pagod na ako, wala na akong time na sumagot sa inyo. Okay, so yun. Please do subscribe na lang sa channel ko, sa Facebook page and sa TikTok kasi lahat naman, tulad na itong video na to, ina-upload ko siya doon. Okay, and then ito pa, may isa pang tanong kay Green. Ma'am, ilang oras po ba yung work? So yung working hours guys, iba-iba. So kung leave out ka, merong 8 hours, so 9 to 5, pwede ka nang umalis. So depende sa usapan nyo ng amo. Pero pag live-in ka dito, walang exact time. Kasi minsan, katulad ko, ako natatapos parang 12 hours. Yan, oo, parang 12 hours. Pero meron naman akong rest time sa afternoon. And yun. Yun. Iba yung oras ng ano dito. Hindi ibig sabihin na live-in ka na kung ano yung nasa kontrata is nasusunod. So, depende. Depende rin yan kung matagal ka na nagtatrabaho dito. So, naiiba yung oras ng trabaho mo. Okay. So, yun. And then, eto, may isa pang tanong sa akin. Sabi niya, hello po, paano po mag-apply as DH sa Greece? So, alam niyo, nasagot ko na rin to. Nagawa ko na rin to ng video. Yun guys, kapag hindi niyo na, yung mga tanong niyo, balikan niyo yung mga video ko kasi alam ko na-tackle ko na to eh. Pero by the way, nandun na rin naman ako, sasagutin ko na rin to. So, paano mag-apply dito sa Greece? So, ako guys, sa agency ako nag-apply. Wala akong kakilala dito sa Greece. So, binigay lang talaga ni God. Siguro talagang ano niya sa akin. Will niya na makarating ako dito sa Greece. So, nag-apply ako sa agency. FMW yung agency ko sa mga magtatanong. Laging tinatanong sa akin, ate, anong agency mo? Sa FMW. Okay, yung qualification, hindi ko masasagot kasi iba na yung qualification ngayon. Dati kasi, 2 years, pwede ka nang mag-apply as a domestic helper dito sa Greece. Pero ngayon, tumaas yung standard nila. Ginawang 4 years. Okay, so much better na magpunta kayo sa agency para mas klaro or mas masasagot ko kayo kung ano yung mga qualification. Para yun lang masasagot ko sa inyo na 4 years ang alam ko na experience and up to 42 years old. Hindi naman kailangan na ng diploma. Basta nakapag high school ka, okay na yun. Marunong ka mag-English, okay na yun.
Okay. So, yun. So, yun lang muna yung mga sasagutin kong question kasi medyo mahaba na yung video ko. So, yun lang guys. Hopefully na naliwanagan kayo dun sa mga tanong nyo. And dun sa mga magtatanong pa, okay, gagawan ko kayo ng video guys. So, maghahanap ulit ako ng mga question na halos magkakaparehas. Ayan, may nag-message na naman sa akin sa Facebook page. Wait lang. Ba't po nakagastos kayo? Baka kasi sa OML medical lang gastos. Friend ko doon siya sa agency. Oh, anyway guys, meron na palang another agency na nagpapaalis papunta dito sa Greece. Yun yung OML. Anyway, mag-subscribe ka sa aking channel and then itatackle ko to. Okay, kung ano yung agency na nagpapaalis beside dito sa FMW. Okay, actually meron akong dalawang agency na nalaman na nagpapaalis na sila rin yung naghahanap ng kopela ng employer para dun sa applicant. Okay, so yun. So itatakal ko yun on my next video. So abangan nyo yun guys. Please do subscribe, follow my page, and follow on my TikTok account. Okay? So yun lang guys for now. I'm so exhausted. Talagang ginawan ko lang talaga ng video at kailangan kong gumawa ng video kasi nagagalit na sa akin sa YouTube. Hindi na tumataas yung revenue. And hindi niya binuboost yung mga video ko kasi nga bihira na ako mag-upload sa YouTube. So yun lang guys for now. God bless, stay safe, and spread love.